Alam nyo guys, meron akong love-hate relationship dito sa winter eh. Gusto ko yung winter kasi malamig. Pero di ko siya gusto kasi sobrang lamig. Sa tingin ko, -7 kami ngayong araw. Tapos lalamig pa yan mamaya, magne-negative pa yan. For the past 2 seasons ng winter na lumipas, nahirapan akong mahalin yung winter kasi wala akong nagagawa. Karamihan ng tao walang ginagawa, nasa loob lang ng bahay. Pero this time, nahanap ko na kung paano ko may enjoy ang winter. After nga nung last video na napanood nyo, which is nangyari yun nung December 31 ng 2024, yun yung first ride namin ng snowboarding ng mga boys for the season ng 2024 and 2025 winter season. After nga ng ride na yun is okay naman. Makita nyo naman doon sa video, di ba? Okay naman siya, may mga tumba tayo. Medyo nahirapan, yes. Tapos nung pinifigure out ko namin nung mga boys kung ano yung mga naging mali, bakit hindi ako comfortable masyado sa pag-ride. So, dahil nga rental yung board na gamit ko that time, nakaset siya very standard. So, syempre bawat tao may kanya-kanyang stance yan. So, ayun nga, nag-decide na lang ako na bumili na lang nung sarili kong setup. So, ayun nga, mas binuo ko pa siya. Kumbaga, mas solid. So, ngayong sinushoot ko itong video na to is February na. Today is February 8. And, nagkaroon kami ng ride nung nung January 19. 2 days before yung ride, nakapag-decide ako na kumuha nga nitong setup natin. And, happy naman. Pero yung bulsa hindi happy. Pero okay lang yan. Importante, maganda. Comfortable tayo nag-ride. Pinakauna dito sa binili natin is yung pinaka-importante sa lahat, which is itong snowboard bag. Basically, ito lahat gamit ko. Ganito ko siya sineset up yung bag ko. Yan. So, sobrang organized lang. Andyan na lahat. From boots to pants to goggles to jacket up until sa gloves ko. Yan. So, itong gloves na meron ako is itong gloves ng Volcom. Tapos, sunod natin sa pangalawang maliit is itong snowboard goggles ko. Itong snowboard goggles ko naman is brand is, kita nyo naman, Oakley. So, dito sa goggles ko naman is, ang kinuha ko is Oakley na Line Minor. Hindi ko kinuha yung Pro dahil sobrang mahal nung Pro. Difference lang naman is dun sa Pro, detachable itong pinaka lens niya. Tapos napapalitan. Though ito napapalitan din naman. So dito sa boots naman, kita nyo naman, di ba? Skater na skater pa rin. So itong kinuha kong boots is ang Vans High Standard Pro. Very comfortable siya sa paa. Masarap siya sa paa. Tapos maganda yung grip niya kasi ang ganda nung sole. Yung pakiramdam din sa loob ng paa or ng loob ng shoes is very comfortable din. Tapos karamihan pala guys, para sa mga hindi nakakaalam, karamihan ng mga snowboard boots is pag habang tumatagal siya na nasa paa mo tapos umiinit yung paa mo, yung pinaka insole niya is hinuhulma niya yung paa mo sa mismong insole. So hindi ko alam kung paano ko i-explain yun, pero basically ganun siya. Yung insole, habang umiinit yung paa mo, yung insole is humuhulma siya dun sa korte ng paa mo para pag umapak ka sa loob for many times na is hulmang-hulma yung paa mo dun sa loob ng insole. So, yun yung kagandahan nito. Very comfortable, ang sarap sa paa. Walang pressure point. Kaya, may enjoy mo talaga maglaro. Sa tingin ko magtatagal to sa akin. Sobrang ilang season siguro dahil di naman ako sobrang hardcore maglaro kasi nga sisimula pa lang naman. Tapos, hindi naman tayo yung araw-araw. Di tulad ng ibang araw-araw naglalaro. Ako, masasabi ko siguro occasionally ako maglaro. So, ayun. Next natin is itong jacket na lang. So, itong jacket ko is hindi siya very high-end pero maganda. So, ang brand ng jacket ko is Rip Zone. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung two-tone na color. Yung two-tone na color niya. Gustong-gusto ko siya. Tapos, second na lang is yung dami ng bulsa. So, yun yung nagustuhan ko dito. Pullover kasi pullover tong snowboard jacket na to. So, yan. Pasok ka dito. Ganun. Basic lang siya. Semi-insulated to. So, hindi ko kailangan mag-layer ng marami.
para uminit yung katawan ko. Tsaka pag naglalaro ka, umiinit yung katawan mo talaga. Pero yun, dahil semi-insulated siya, mainit siya sa katawan. So, hindi ako masyadong nag-layer pag naglalaro. So, bukas nga ito lang gagamitin ko. Ang kagandahan guys ng mga snowboard gears is pang matagalan siya. Hindi siya yung lagi kang magpapalit, pero nasa sayo na lang yun kung magpapalit ka. So, ito is nabili ko last week. Second hand lang din siya sa marketplace. Use siya ng a couple of times. Maganda, good condition. Nakuha ko siya half the price from the original price. So, not bad. Very happy ako kasi I'm looking forward talaga dito sa very specific na brand and model ng bib na to. So, ayan, pakita ko sa inyo guys. Ito ay yung Volcom na naman, syempre. Volcom na snowboard bib. So, ganyan. Yan. So, at least ito, pag sinuot mo to true and true, para siyang jumper yung style. Yun, parang ganon. Dito sa mismong setup natin ng board, meron tayong stump pad. Stump pad is kung saan mo nire-rest yung paa mo pagka wala ka sa bindings. Ngayon, stump pad, para lang hindi dumulas yung paa mo dito kasi madulas tong ibabaw na ito. So, dito tayo sa mismong board. Labas natin. So, ito yung mismong board natin. Yan. Slant ko para makita nyo. So, ito yung mismong snowboard natin. Ang size ng snowboard ko is 156. Tapos, ayun. So, unahin natin sa bindings. Ito yung bindings. Ito yung humahawak sa boots natin pagka naglalaro. So, this one, mas kinonsider ko na pumunta sa high-end kasi itong bindings is hindi mo siya talaga laging papalitan. So, it will take me how many years bago ko to palitan kasi size nito at size ng boots ko is intact na. And then, kung magpalit man ako ng board, ililipat ko lang to. So, kinonsider ko na maging kumbaga, spend yung more ng budget dito sa bindings kasi ito yung pinaka-importante. One of the best siya. Kasi, sobrang ganda, super automatic based sa pangalan niya. So, ito nga pala guys yung Knee Decker. Same sila ng brand. So, ito Knee Decker na Supermatic. YouTube nyo siya kung paano siya kaganda. Automatic to. Dual purpose. Pwedeng normal na strap on yung paggamit mo sa kanya or pwede ring step in. Depende sa gusto mo. May mga ano lang siya dito. May mga mechanism lang siya. So, hindi ko na di-discuss. Diba? Tapos, itong mismong board natin is actually, itong board is Knee Decker siya, pero for beginner. So, ang model ng board na to is Knee Decker Play. Yun. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na Volcom na step-on. Ay na stump pad. So, yun lang. Basically, itong board natin is talagang good siya for beginner. Doon siya na-design. Which is, doon ko naman tinitignan yung sarili ko, beginner. I hope ma-enjoy pa natin tong board na to kasi tong board na to pwede itong magtagal ng matagal. Pero tignan natin if ever man na magpalit ako. May mga kino-consider na ako na ipalit. Yeah, tignan natin bukas. Kasi mag-ride ulit ako bukas. Sana maging comfortable naman to. Sana maging comfortable talaga. Tapos close lang natin siya ganun. Boom! Goods na. Diba? So, ganun lang. Ganun lang yung pagkakaset up. Sobrang ganda ng bag. Mahal yung pagkakaset up ko nung akin. Actually, hindi pa to mahal. Actually, pang beginner to guys. May mga part lang na mahal. Katulad nung bindings, ganun. Yung boots. So, tingin ko yun lang yung mahal eh. Kasi yung pants nakuha natin second hand. Yung jacket, hindi naman siya ganun kamahal. Gloves, hindi rin. Yung goggles, medyo may presyo. So, okay lang. Kasi alam ko sa sarili ko, magtatagal to. Magagamit ko to for how many winter season. Yun. Anyways, dito ko lang tatapusin yung video guys. Maraming salamat sa mga nanood and see you na lang sa next vlog. Cheers!